maghahanap sila ng paraan para nga mahila nila, makumbinsi nila ng taong bayan na umaklas, no? At more importantly, para makakuha sila ng suporta sa AFP. Sir, isa pa, kaya pasensya ko dito. Nabanggit yung June, July, lalabas yung, at least yung first batch ng arrest warrant. Yeah. So, meaning yung destabilization ay magpipik as June arrive. Palagay ko coincidence lang yan. Kasi itong pag-i-escalate nila ng kanilang destabilization efforts, magko-coincide ito doon sa June 30 na date kung saan magto 2 years na ang termino ni Vice President Sara Duterte, and therefore kung makakapwesto siya after that, eligible siya for re-election sa 2028, just like what happened nung kay GMA. So, ang tinatarget ay 10-year rule. Yes. Isa yon sa tinatarget. Kasi sinusubukan nila before kung natuloy yung kanilang coup, rebellion, withdrawal of support, people power, kung ano man, ay pwedeng si Duterte mismo ipepwesto nila, or kung via impeachment, si Sara Duterte ang ipepwesto nila. So, yun yung kanilang mga options. Sabi sa arrest warrant na maaaring lumabas, nagiging crucial pa rin ang papel ng Supreme Court. Of course, alam natin kung sino nag-appoint ng 12 o 13 maestrado ng Korte Suprema. Yes, magiging crucial yung kanilang magiging desisyon paglabas ng warrant at idadaan ito sa Interpol. I can almost predict na magfa-file sila ng petition for TRO para siguraduhin hindi makagalaw yung PNP at maaresto sila. At yan ngayon ang magiging next milestone, no? Dito sa paghanap ng hustisya sa mga namatayan ng dahil sa EJK. Ngayon, kailangan din natin sabihin na yung Korte Suprema a few years ago, naglabas sila ng desisyon na basically affirming na may jurisdiction yung ICC nung panahon na miyembro pa tayo, no? At sabi nga doon, hindi dapat valid yung withdrawal kasi unilateral on the part of Duterte yung ginawang withdrawal. Kailangan may concurrence pa rin ng Senado. Pero ginawang moot and academic yon kasi naging effective yung withdrawal nung March of 2019. So since from November 2011 up to March 2019, miyembro tayo. Nagdesisyon na yung Korte Suprema doon, 15-0. So it would be very difficult for them also to overturn their own decision. Plus the fact na kung idadaan sa Interpol yung warrant of arrest, again, kahit na hindi tayo miyembro ng ICC, pero miyembro tayo ng Interpol. May international agreement tayo. Ang ICC naman may cooperation agreement with Interpol, kaya pwede silang magpasa ng red notice dyan. At gaya nga itong kaninang sinabi ko nung simula, base sa ating impormasyon na nakalap, na latest, dun sa 50 plus former and active PNP officials na sinulatan ng ICC, meron doon mga nag-cooperate, at yung mga hindi nag-cooperate ay malamang sa malamang mai-issuehan ng blue notice or yung tinatawag nilang blue diffusion, na kung saan pag lumabas sila ng bansa, kung saan man sila pupunta ay maharang sila sa immigration pa lang. Yun na yung next step sa kanila doon sa mga hindi nag-cooperate. Tapos ito nga, aside dun sa 50 plus na yon, merong 8 persons of interest. Kasama na dyan yung main suspects na sila Rodrigo Duterte at Sara Duterte. So kasama na sila doon.
meron pang mga non-PNP personnel or for that matter, former senior officials of the Duterte administration na persons of interest. Kami tanong kasama natin sa Miguel. So, kapag sinabing okay, ano exactly yung binigay nila info or operation na binigay nila doon sa ICC operation? Ganito po yan, nag-cooperate sila in their individual capacity, hindi in their official capacity, no? Kasi yung iba kasi dito, mga retirado na, mga individuals na lang. Ngayon yung sinasabi na panakot ni Soljen Guevara na, by the way, DOJ ito ni Duterte, self-serving para doon sa amo niya, no? Tinatakot nila na kukulong daw sila pagka nag-cooperate. There's no such crime, no? Na pagdedepensahan mo yung sarili mo sa isang international tribunal, kailangan pag hiningan ka ng, kumbaga, ika nga dito sa atin, counter affidavit, pagka hindi ka nagsumite ng counter affidavit na yon, ikaw ang mapapahamak in your individual capacity. Kaya yun ang ginawa nito mga nag-cooperate, no? At malaking bagay yan dun sa pagbuo ng kaso. Nabanggit ni sir na sa ongoing attempts to establish the government, may active PNP officials din na parang gumubo sila or affirmative sila doon. Mali mo ba sir i-respond? Meron pong mga na-identify na active PNP officials, active and retired actually, PNP officials na sumasama dito sa destabilization efforts. Pero base sa impormasyon natin, na-identify na sila at mahirapan na silang gumalaw. Yes. Ito yung mga Davao Boys. Davao Group. Yan. Yes. May hiniram po doon na pulis? Basta high-ranking officials na. Sir, based on history, puro Davao galing yung mga nakalipas na PNP chief. So is it safe to say na including former PNP chief kasama dito sa Diskap Lab? Yes, retired. Yung retired na mga PNP chief, merong nasama. May kasama retired PNP chief? Ilan po? Ilan? Ako dapat di ko na nga nasabi yun, pero kasi puro Davao lang sila eh. Hindi, meron namang, hindi, si General Eliasar, for example, di naman kasama. Di ba? So basta, may mga na-implicate dito sa ouster plot na ito, na retired and active high-ranking PNP officials. Kumusta yung effort nila so far dun sa destabilization plan? So far, since hindi sila nakakabutas pa sa AFP, malabo pang mag-succeed, no? Pero may active recruitment, no? Yung gaya nga nung na-mention ko kanina, na-identify na rin yung mga nagre-recruit na former former senior officials din ng Duterte administration na retired AFP rin. May mga PNP retired recruiting on No. side. May AFP rin na retired recruiting for the AFP. No. Yung retired na PNP tsaka active, talagang kasama na sila dun sa ouster plot. Yun namang retired AFP na former senior officials ng Duterte administration, sila naman yung nagre-recruit sa active AFP officers. Pero so far, wala pa nga sila nare-recruit based dun sa aming information. Yes. Where are you basing all of this information? Well, alam naman siguro ng karamihan na I came from that, tapos yung mga kaklase ko, mga active pa rin, no? Marami tayong kilala sa iba't ibang
units ng armed forces. So, yun po. So, Sen, ibig sabihin, hindi naman sila nagsusundo sa'yo na may ganito or napag-uusapan siya formally na, may ganito yung nangyayari? We have our ways of getting information. Tapos, Sen, yung mga nagsasabi sa'yo ng ganitong information, how reliable are they? Are they in active service? That's why, and in the right position to tell you all this information? Yes. So, may proseso po tayo ng pagkalap ng impormasyon at meron din tayong proseso pag-validate ng impormasyon. At mismong si AP Chief of Staff na nag-confirm niyan late last year, na may mga nagre-recruit nga, no? But, ongoing siya, and active yung recruitment. Kaya yan, yung mga maisog rally na yan, itong hearing ni Bato de la Rosa, lahat yan, part ng communications plan nila yan pag-agitate ng political environment. Requirement yan doon sa mga ganyang ouster plots, no? As everybody would probably know, galing tayo sa ganyan. Sen, may nasabi ka kanina na may nakuha ng mga active personnel, active service na Davao Group. PNP. Na-identify. Meron ng mga na-identify na active PNP personnel na Davao Group na involved dyan sa mga ouster plots. Mga ilan to? Konti lang naman. Pero the point is, meron. You mean identified na sila? So, Identified na sila. are they holding key positions? I can't say.